Na sa kanina, una natin pagbasa ay Mula po sa napakahabang Mateo. ayan, no? Makita po natin sa Mateo chapter 14, verse 22 to 23. Ito po yung istorya na kung saan ang Lord ay gumawa ng isang himala, pinakain po niya yung 5,000 katao. No? Pera pa ang babae at mga bata. At dahil doon, gumawa siya din ng himala at ang sabi ng salita ng Panginoon, noong ginawa niya yung himala na yun ay dapit hapon. At ayon sa pag-aaral, ito ay mga bandang alas 5 at natapos ng mga bandang alas 7 ng hapon. Kasi 5,000 no? Bago mo ma-serve naman yung mga pagkain sa 5,000 katao, both by bawat babae at mga kabataan, talagang it will take time. So, dapit hapon and then ina-assume ng iba, sabi ng mga scholars, na ito ay natapos ng 7 p.m. Nang matapos yung 7 p.m., ang sabi ng salita ni Lord ay agad niyang pinauwi ang maraming tao. At ang sabi, nagsimula ang istorya sa Mateo chapter 14 verse 22. Sabay-sabay po nating basahin. At sinasakay ni Jesus sa bangka ang alagad at pinausap sa pinakagay. Samantalang pinuwi naman niya ang mga tao. No? Ibig sabihin agad, immediately. Sa King James ang sabi, straightway. Dali-dali ay pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad. Dali, sumakay na kayo. Sakay agad, dali. No? Sino dito ang minsan nasasabihan ng, dali, ayun na, dali. No? Yun ang sabi ni Jesus, straightway. Agad, pinasakay ni Jesus saan pinasakay? Sa bangka ang kanyang mga alagad. So, iniwan niya yung mga alagad. Tapos, yung mga tao ay pinauwi. No? Sino dito ang gusto na maging alagad? Para kasama lagi? Ayaw natin yung pauwian. Lalo pat nakatikim ka ng milagro, nakatikim ka ng himala, dumami yung isda, dumami yung tinapay, tiyak yun, ayaw mo pang umuwi. Amen? Sino ba naman ang uuwi doon sa nakita mo? Wow, dito na lang ako all day, dito na lang ako all night, dito na ako 1 week, dito na ako 1 month, sasama na ako kay Lord. Kaya lang sabi ni Jesus, yung mga alagad maiwan, sumakay sa bangka, at yung mga tao magsiuwi. Masarap maging alagad. Kasi ibig sabihin ng salitang alagad ay follower. No? If you follow Jesus, Jesus would want you to stay. No? Marami pang gustong gawin ng Lord. At ang sabi, hindi niya lang ito basta pinauwi, hindi niya sila lang pinaiwan ng alagad at pinauwi yung mga tao, kundi meron siyang gustong gawin. Meron siyang gustong ituro. No? Si Jesus ay a very good teacher. Siya ang pinakamahusay na teacher. At meron siyang gustong ituro sa mga alagad. At makikita natin sa susunod na talata, ito ang kanyang gustong ituro sa mga alagad. Faith. Everybody say faith. Faith. Pananampalataya. Alam niyo ba na ang pananampalataya ay itinuturo? No? Nung ako'y maging pastor, at tawagin ako ni Lord na para maging pastor, tinanong ko siya. Una pala, naglalakad ako noon sa Akihabara, at sabi sa akin ni Lord, ikaw ay magiging pastor, at ikaw ay magtatayo ng church. Sabi ko, Lord, apat-apat yung member. So, paano yun magiging church? Saka, hindi ako sanay tawaging pastor. At saka, ano ang ituturo ko? At ang sabi niya sa akin, ang ituturo mo ay pananampalataya. Kung ano ang pananampalataya. At rinig na rinig ko yun na sinabi sa akin ng Panginoon. Ituturo mo kung paano magtiwala sa akin. Ituturo mo ang pananampalataya. At yun nga doon, nagsimula ang Charis. Ang Charis ay isang church na sinimulan sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay ang pananampalataya ay Pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Nagtitiwala ka na yung inaasahan mo ay mangyayari. Hindi ka nagdududa. But you are very sure na ang inaasahan mo, what you hope for, is going to happen. At pagkatapos, ang pananampalataya ay Katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kahit hindi mo nakikita, tiyak na tiyak mo, sure na sure ka. Amen? At ang sabi ni Lord, yung pananampalataya, yan ang ituturo ko sa aking mga alagad at that time. Alam niyo ba na sino dito ang may pananampalataya? At siguro, lahat naman kayo magsasabing meron kayo. Amen. Wala naman taong magsasabing wala kang pananampalataya. Pero ang pananampalataya ay hindi lang pagkaalam.
kundi ito ay nasa karanasan. Makikita natin ang pananampalataya, una ay pagtitiwala, tapos may pangyayari. Amen? Hindi lang basta nagtiwala, may nangyari. Maraming Kristiyano ang may pananampalataya, pero walang nangyayari. Natatapos lang doon sa alam nila ang meaning, alam nila, naintindihan nila yung sermon tungkol doon, may nabasa sila sa Bible tungkol doon, at alam nila ang mga bagay tungkol sa pananampalataya, kaya lang doon tumitigil at hindi na nakakarating doon sa sinasabing ang pagtitiwala na mangyayari. Walang pangyayari. Kaya ang Christianity, ang kanilang faith ay boring. Alam niyo ba na pag ikaw ay mayroong faith, tapos walang nangyayari sa buhay mo, ay boring ang pananampalataya mo? Yung simba ka ng simba, tapos walang nangyayari, boring. Yung pray ka ng pray, walang nangyayari, boring. Yung kanta ka ng kanta, tapos wala namang nangyayari, boring. Yung gawa ka ng gawa, kilos ka ng kilos, tapos walang nangyayari, boring. Pero sabi ni Lord, ang tunay na pananampalataya ay may pagtitiwala at may nangyayari. Amen. Hindi yan basta lang sinasabi na alam mo ang meaning. Okay, alam mo ang meaning, pero that does not stop there. And Jesus, nung ipinatira niya ang mga alagad, tuturuan mo ko yan ng pananampalataya at hindi yan matatapos sa pagkarinig, hindi yan matatapos sa pagkaalam. Pakikita ko sa inyo na may mangyayari. Amen? At dahil dyan, mangyayari ang inaasahan. Amen. At sabi dito, makikita mo ang mga bagay na dati wala, pero makikita mo na. Si Jesus daw kung manalangin at humingi ng isang bagay, tinatawag niya ang mga bagay na para bang nandiyan dyan kahit wala pa. No? Itinuturing niya na ang isang bagay na hiniling niya ay nandiyan na kahit wala pa. Sapagkat natiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Para bang isang bata na sabi ng bata niya, ng isang bata, pinagmamalaki niya sa kanyang mga kalaro na, meron akong 2 piso. Ang sabi ng kanyang kalaro, hindi naman 2 piso, ang hawak mo, piso lang. Sabi niya, hindi, 2 piso ito. Hindi nga, marunong ka bang bumilang? Hindi mo ba nakikita, piso lang ang hawak-hawak mo? Hindi. Sabi kasi ng tatay ko, pag uwi niya mamayang hapon, bibigyan niya ako ng 1 piso. Kaya ngayon, 2 piso na ang pera ko. At kaya niyang ipagsabi, kaya niyang ipagmalaki na meron talaga siyang 2 piso kahit hindi pa dumadating kasi sinabi ng tatay niya na bibigyan siya ng 2 piso at siya ay punong-puno ng pagtitiwala at pag-asa at sigurado siya na kahit piso lang ang nakikita niya, 2 piso ang pera niya. Amen. Amen? Yun ang pananampalataya. Ito ang sabi niya. Pagdating sa pananampalataya, mayroon kang inaasahan at mayroong nangyayari. Kahit hindi pa dumadating sa iyo, itinuturing mo nang nasa iyo sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Sabi ni Lord, ito ang ituturo ko sa mga aking alagad na tingnan natin, itinuro sa alagad, hindi itinuro sa mga tao. Ang mga tao ay pinauwi sapagkat ang mga tao ay nakatanggap noong unang himala na tinapay at isla. At alam nyo, ang sabi ni Jesus, patungkol naman sa himala ng tinapay, sinusundan nyo lang naman ako, hindi naman dahil sa gusto nyo ako. Sinusundan nyo ako dahil kumain kayo ng tinapay. Maraming tao ang ganoon. Gusto lang ang mga bagay na tinanggap, mga bagay na magaganda. Pero pagdating sa pagsunod sa Panginoon, na kasama ng pananampalataya, sila ay tumitigil. Maraming tao ang hindi nakatatanggap ng lubusan o kumpletong pagpapala na nais ibigay sa kanila ng Diyos sapagkat sila ay tumitigil. Sa simula ay masigasig, 1, 2, 3 beses natin at pagkatapos mamaya wala na, hindi kumpleto. Kaya hindi nila natatanggap. Sabi ng salita ng Panginoon, next slide. Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kailanman daw ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. At ang paniniwala ay hindi lang basta pagkaalam, kundi ito ay isang karanasan. At ang sabi, hindi siya nalulugod sa hindi nananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. Ang sino daw lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos. Tatanungin ko kayo dito, tatanungin natin ang ating sarili, naniniwala ba kayong may Diyos? Amen. Amen.
naniniwala tayo ng Diyos. Pero pag may problema tayo, minsan, parang walang Diyos. Amen? Pag mayroong mga pangyayaring hindi natin naasahan, parang walang Diyos. At ang sabi, dapat siyang laging nananampalatayang may Diyos. Kahit ano nangyayari sa kanya, sinasabi niya, alam ko may Diyos. Pag wala kang matutuluyan, alam ko may Diyos. Pag wala kang makain, alam mo, sinasabi mong may Diyos. Pag meron akong panghihina, alam ko hindi ako pabayaan kasi alam ko may Diyos. Kapag meron kang hindi tiyak na nilalakad, o meron kang itinatayo, o meron kang hinahabol na isang magandang pangarap, hindi ka tumitigil sapagkat alam mo na may Diyos. Siya ang nagbibigay ng, ano ang binibigay ng Diyos? Gantimpala. Siya ay nagbibigay ng gantimpala. So, yung word gantimpala, ibig sabihin, ginagantihan ka ng Diyos. Kaya yan tinawag na gantimpala. Maraming taong hindi tumatanggap ng gantimpala. I would like you to look at this. Ang pananampalataya ang nagbibigay ng gantimpala. Pag may pananampalataya ka, mayroon kang gantimpala. Amen? Kung wala kang pananampalataya, walang igaganti sa Diyos, ang Diyos sa iyo. Sapagkat ang gantimpala, the very word says, pag meron kang pananampalataya, kagantihan niya. Eh kung wala kang pananampalataya, wala siyang makitang gagantihan. Sapagkat ang pananampalataya ay kagaya ng isang lalagyan, na kung wala kang lalagyan, walang pwedeng ibigay sa iyo Diyos kasi masasayang ang ibibigay sa iyo. Amen. Pagpapala, isang lalagyan. No? Ang pananampalataya, mas malaking pananampalataya, mas malaking lalagyan, mas malaking matatanggap. Amen. Maliit na pananampalataya, maliit na lalagyan, maliit na gantimpala. Ang Diyos ay nagaganti ng pagpapala. Amen. Ganting pala. At ang sabi ng Diyos, siya ang nagbibigay ng ganting pala. Amen. No? Sa mga sino, humahanap sa Kanya. Ito ang sabi ng Hebreo 11:6. Hindi daw kailanman nalulugod ang Diyos sa wala nito. Bakit siya hindi nalulugod sa walang pananampalataya? Kasi gusto kaya tayo ng Diyos na bigyan ng gantimpala. Kaya lang, wala kang lalagyan. Kaya sabi niya, hindi ako nalulugod na pupunta ka sa harap ko, tapos hihingi ka ng pagpapala sa akin, tapos wala kang pananampalataya, wala kang lalagyan. Amen. Amen? Wala kang lalagyan. Kaya sabi ni Diyos, tuwing lalapit ka sa akin, malulugod ako sa iyo kung meron kang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya mo ang lalagyan ng gantimpala. Amen. Amen? Yun ang lalagyan ng gantimpala. Next slide. Matapos niya paalisin ang mga ito, sinong pinailis? Mga tao. Ang mga tao. Tayo ba ay kabilang sa mga tao o kabilang sa alagad? Wala ka. Kung kayo kaya yung mga anda doon, nakakain kayo ng tinapay, nakakain kayo ng isda, tapos pinauwi kayo ni Jesus, anong sasabihin mo kay Jesus? Bye-bye. Lord, Bukas po ulit. see you again. Lord, see you next Sunday. Ulit. See you next Sunday. Siguro sasabihin mo, Lord, bakit yung mga alagad pina-stay? Lord, di ba pwedeng pa-stayin mo rin ako? Baka naman, di ba? Para magkakaroon ka ng desire na mag-stay pa kay Lord. Pero bakit umuwi yung mga they don't really want Jesus. They only want the blessing. Kaya pinatunayan ni Lord. Kaya niyo ako hinahanap, hindi dahil sa akin. Hinahanap niyo ako dahil kumain kayo ng tinapay. A lot of people are like that. Hinahanap si Lord para lang sa blessing. Pero sa pagsunod, hindi. Pero ang mga alagad, they are followers of Jesus. Ang sabi, tinawag sila ni Lord na mag-stay. And I hope every one of us have this heart to be like the apostle. Gusto ko, Lord, maging apostle. Hindi ako narito dahil sa blessing mo lang. Narito ako dahil sa iyo. Kasi gusto kitang sundan. Pag pinasakay mo ako sa bangka, sasakay ako dahil ako ay alagad mo. Amen? So, ganoon ang isang apostoles. Hindi lang siya after na ma-receive, o hindi lang siya after sa good feeling, o hindi siya after lang doon sa smooth sailing. Siya ay alagad. Siya ay follower kahit anong mangyari. Kay may himala, kay walang himala, kay may tinapay, kay may isda o wala, they will stay because they are apostles and they are disciples of Jesus. Sana tayong lahat ay disciples. If you are a disciple, kung gusto mo sumunod kay Lord, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Matapos niyang paalisin ang mga ito, siya ay umakyat sa
Bundok. Everybody say bundok. Bundok. Amen. Sino dito ang nakaakit na ng bundok? Amen. Anong bundok ang inakit natin? Bundok ng black. Bundok ng Quezon. Quezon. Yan. No, sa mga bata, yung bundok ay exciting. Pero habang tumatanda ka, yung bundok ay hindi exciting. No? Inakit ang bundok. No? Sabi dito, umakyat siya sa bundok. Si Jesus. No? Tandaan natin, halos magkatabi ang seashore at ang bundok. Doon, ha? At ang sabi dito, umakyat siya sa bundok upang Manalangin. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Umakyat siya sa bundok para mag-hiking. Para magpahinga. O para maghuli ng mga, Gagamba. magamba. Ay, ngayon, ang mga nag-hiking para self-gratification of pleasure. Halika, mag-outing tayo, gano'n tayo, mag-relax tayo, masaya doon, di ba? Gano'n ang Pero si Jesus, umakyat sa bundok para Manalangin. alam natin mahirap umakyat sa bundok. Amen. Amen? Pero sa mga Kristiyano ngayon, ang pananalangin ay parang bundok na mahirap akyatin. Ayaw nilang manalangin. Lalo pat kung ikaw ang prayer meeting ay gagawin sa ibabaw ng bundok. Wala na akong ate. Hindi ba pwedeng dito nalaan? Sa ibabaw bundok ang prayer meeting, abay mahirap yan. Pero Jesus gave us an example. He went there alone. Kahit mag-isa ka lang, kailangan mong manalangin sa Diyos. Amen. Kailangan mong sadyain na lumapit sa Diyos. Amen. And it should be personal. No, minsan kasi nakahirap nang i-sell yung prayer meeting niya. Nananawagan po kami, pag prayer meeting, matid po kayo, gano'n po, gano'n. Lahat na ginagawa natin, minsan sabi ko, Lord, alam nyo, ngayon, iba na ang gusto kong gawin. Huwag kayong matid ng prayer meeting. Wala ang prayer meeting. Ang sadya, para kung gusto ko, balik na rin na lang ng mga pangyayari kasi wala namang matid ng prayer meeting. But Jesus set an example here today. Jesus himself went to a mountain na kung saan ang mga tao hindi pupunta doon at meron siyang sasadyain. Alam niyo ba, hindi lahat ng tao nagnanais na sumadya sa Panginoon. Ang gusto nila, tumanggap sa Panginoon, pero ang magsadya personally sa harap ng Diyos, ayaw nila. But then Jesus showed us an example. He went up to a mountain, makit siya ng bundok, para manalangin. Para manalangin. At ang sabi niya, nag-iisa siya. Ang inabot. Doon at inabutan ng Gabi. gabi. Noong araw, walang ilaw. Amen? Walang kuryente, walang flashlight, walang cellphone na may flashlight. At si Jesus ay nag-iisang umakyat doon. At alam naman natin doon, pag ikaw ay nasa bundok, napakadilim. Amen? Napakatapos, nung napakadilim, siguro nanalangin siya, and then, Let there be light. hindi siguro no? You will always find reason na hindi manalangin doon at inabot siya ng gabi. Siguro sa atin, pag ikay walang ilaw, gumagabi na. Makababa na nga ng bundok bago tandaan natin, gabi doon siya talaga, umakyat na doon. Magkahating gabi na at doon siya inabutan talaga ng gabi. Next slide. Samantala, ang bangka ay nasa laot na. Everybody say, laot. Laot. Ibig sabihin ng laot ay Nasa malalim. so, ibig sabihin dito ay wala sa dalampasigan. Dito ay nasa may Malalim gitna na ng laot. Malalim na doon. Amen? Ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Amen? Everybody say, pasalungat. Pasalungat. Amen. Ano yung mahirap yung salitang salungat eh. No? Amen? Kay Duterte, pag sumalungat ka, bang! Sagot-sagot ka pa, bang! Mahirap ang pagsalungat, alam natin. Lumangoy ng pasalungat, hirap. Amen? Yung nag-iisa ka lang, sasalungat ka sa pananampalataya ng iba, sasabihin mo si Jesus ay Diyos, hindi sila naniniwala, hirap. Salungat. Samantala, ang bangka na nasa laot, sumunod sila kay Jesus at ito ay inabutan ng hangin sa gitna ng laot. Sumunod ang mga alagad. Kagaya ng ibig sabihin ng salitang alagad, sila ay follower. At sila ay sumunod. Subalit sa kanilang pagsunod, natagpuan nila ang sarili nila na sinasalpok pa rin sila ng hangin. Contrary winds. Ano ang pinakikita sa atin dito ni Lord? Next slide.
Obeying Jesus sometimes requires you to sail on contrary waters. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Panginoon, kung minsan ay nagbabadya na tayo ay sumalungat sa takbo ng hangin. Ito minsan ang kahulugan ng pananampalataya. It will require you na kung ano yung takbo, anong hila ng sanlibutan, kailangan mong pigilan ng sarili mo. Hindi, mananampalataya ako, hindi ko pwede dyan. Hindi, no, hindi. Ayaw kong gawin yan, Christian ako. No, gano'n. Ito ay isang pagsalungat sa hila ng laman, na kung saan ang laman mo, dinadala ka sa ganon, di ba? Pero pinipigilan mo ang sarili mo, hindi. Ayokong gawin yan. Hindi ito kay Lord, ayoko. No? Contrary means, at napakahirap pag ikaw ay nasa kalagayang kinakailangan mong salungatin ang isang napakalakas na puwersa. Amen? Napakahirap. Salungatin ang damdamin mo na magpatawad kahit na galit ka. Di ba? Di ba? Ang hirap. Di ba? Ang hirap. Magpatawad pa. Ang hirap. Kapon. Sige, namalengke. Bumili siya ng bawang. Kasi buyas. Ang halaga ng bawang 10 piso siya ulo. Sabi ko, mukhang nabulol-bulol ka. Kasi ayaw niya yata siyang sabihan, yan ang binigay yung pera niya. Parang, nakakainis kung minsan. Gusto mo puntahan yung matanda. Ibalibag mo yung bawang sa harap niya. Pero sabi niya, di bale, abuloy ko na lang sa dito. So, kuminsan sa atin, nangyayari ang mga bagay na hindi mo gusto. Sino dito makapagpapatunay na ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay hindi lahat gusto mo? Amen. Hindi lahat gusto mo. At minsan nakapanggigigil, nakakaminig ng laman, nakakalungkot, nakakaiyak, nakakagalit, nakakaano ang mga pangyayari sa buhay mo. Because, but still, kailangan pigilin mo ang sarili mo sapagkat, sabi na yung salita ng Panginoon, obeying Jesus sometimes requires you to sail on contrary waters, kagaya ng mga ano. Sumakay kayo sa bangka. Pagsakay mo sa bangka, eto. Lord, sinunod kita, pero may hangin, lakas. At alam niyo mga kapatid, ang biyahe nila dapat 2 oras lang. Kaya lang, inabot sila ng 7 hanggang 8 oras sa gitna ng laot. 7 to 8 hours. Dapat 2 hours lang inabot sila ng 7. So pinaalis sila ng Jesus, mga 7 o'clock. Pinakain ng mga 5, natapos ng 7, natapos dating ng 7 o'clock, ang dar na sila, bumiyahe sila ng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 hours. Kasi naganap ang bagyo, alas 3. At hindi lang yun, basta doon sila sa araw, di ba? Alam niyo yung sagpan, meron silang, hindi mo yun, di motor ng araw, di ba? Sino nakasakay na sa bangkar di Sagwan? Marunong ko sumagwan? Hindi po. Diba? Nakisakay lang. Yung ro, your boat, gently lang. Sana kung gano'n ang feeling ng mga Christian lang, ano? Gently down the stream, gently down the now, sarap sana kung gano'n lang ang Christian, ano? Tapos biglang may tumatalon na galubog doon sa bangka mo, di ba? Ro. Sarap sana kung gano'n. Kaya lang, contrary wind, ang hirap-hirap, nagpapakatino ka, sumusundot kayo, tapos diyan, meron kang mababalitaan, ang anak mo ganito, meron kang mababalitaan, di ba? Minsan di lang nangyayari. Contrary winds, ang hirap-hirap. Ito ay totoo sa alagad at totoo pa rin sa akin mga ngayon. Hindi ito nagbabago. Kaya lang, may magandang reason dito. Kasi this is part of the practicum na tinuturo ni Lord. Hindi lang niya gusto na matutunan ng pananampalataya, ito ay dapat maranasan sa buhay ng alagad. Amin mo yung marami kang alam sa pananampalataya, wala namang nangyayari. Parang yung mga magsasaka, nag-attend sila ng seminar. Lunes, nag-aral sila sa pagtatanim ng palay. Natapos sila alas 8 hanggang alas 5. Kinabukasan, bumalik sila. Martes, 8 to 5, nag-aral sila pagtatanim. Balik sila ng Martes, 8 to 5, nag-aral sila. Hanggang Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Jueves, Viernes, Sabado, Linggo.
Nag-aaral sila. Pagdating ng Lunes, nagkatinginan sila. Ba't wala pa rin tayong ani? Kasi puro aral. Amen. Walang ginagawa. Amen. Yun ang mga Christian. Pero hindi gusto ni Lord na basta lang tayo turuan ng pananampalataya, nababasa lang natin sa Biblia kung anong pananampalataya ang gusto sa atin ni Lord mula sa Biblia, pumasok sa ating buhay at maranasan natin. Kaya Amen. tinawag niya ang mga alagad, meron akong tuturo sa inyo. Pananampalataya, sakay kayo sa bangka. Sakay, go! Practical. Sakay, let's go! Siguro sabi ng mga alagad, uy, katatapos lang ng Pakain ng madami. pakain ng isda. Di ba, Limas, kung ano kaya itong magandang natin, di ba? Alam niyo din sa mga school, meron tinatawag yung pakain recess. Apo. Meron yung kakain ng buns, libreng buns, di ba? Meron yung juice. Gusto natin yung mga Christian, ganoon. Ang gustong-gusto ng mga Christian, kainan. Amen. Tingnan mo sa anniversary, dami na dito. Kasi pag kainan, pag Christmas party, pag may event, dami tao sa church. Pag Pasko, Christmas party, lahat. Kaya, kasi tao, hindi sa kainan. Ganda yung mga tao ng araw. At pagkatapos sa mga, di ba? 5,000. Ayan, yung mga alagad, siguro excited na excited sila. O karatapos sa 5,000, go! Pag sinabi nila, go! Kasi namang kao, Peter! No, ganun sila. Pero iba ang sa isip ni Lord. Sabagat ang pag-aaral at karanasan sa Diyos ay hindi puro recess. Amen. Meron din talagang practical na pagkilos. Amen. Next slide. Nang madaling araw na, ba sa madaling araw? Madaling araw. Sino sa atin dito ang nagtrabaho ka buong araw kasama mo si Lord? Matapos gusto mo alas 9, pahinga ka na. Amen. Ang mga disipulo, buong araw kasama ni Jesus, naglingkod sila, gumawa sila ng pinaserve nila yung mga tao, gumawa si Lord ng mga isda, pero yung mga isda, dineliver pa nila sa mga tao na naupo, at pagod na pagod sila doon, siyempre, para doon sa bangka sila, gising sila hanggang madaling araw. Wow! All night long. Overday, All overnight night. na. Madaling araw, alas 3. Tapos, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng Tubig. Naglalakad sa ibabaw ng Tubig. Wow! Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, no? Iniisip ko to lang, no? Lord, naglalakad ka sa ibabaw ng tubig. Hindi ba dapat mas maganda at mas maintindihan namin kung makita namin na dumating si Jesus na may dalang bangka? Oh, di ba? Nagkaganyan si Jesus, no? Sige din ang pangdang bangka. Hintayin niyo ako! Malapit na ako! Malapit na ako, no? Pero hindi, si Jesus, naglalakad, no? Hindi tumatakbo, naglalakad. Paano kaya yung isda na naglalakad sa ibabaw ng tubig? Slow mo. Tinatadyak-tadyak ang tayo. Lakas ng hangin, di ba? Yung parang Parang yung mga surfing pag, style. Pag meron naglalakad, Surfing. gagano pa yung mga bako. Alam mo kaya si Jesus naglalakad. Imagine niyo, naglalakad sa tubig, malakas ang hangin, madilim ang paligid, tapos doon si Jesus naglalakad. At ang sabi ng Bible, kinalabutan sa takot. Ang alagad nang makita nila May ay lumalakad sa ibabaw ng ibabaw. tubig. Multo ang sabi nila. Sino dito ang naniniwala sa multo? Sabi niya may multo eh. Dito sa lugar natin, o dito sa manonood sa atin dyan, sino sa atin ang naniniwala sa multo? Mga Amen. Christian. Naalala ko yung kwento ng dalawang security guard. Sila ay security guard sa morgue. Sabi ng isa, security guard sa kanya, gabi, Brad, naniniwala ka ba sa multo? Sabi ng sumunod na security guard, hindi. Christian kasi ako. Hindi ako naniniwala sa multo. Kaya lang, takot ako sa kanila. Hindi ka naniniwala, pero natatakot ka. Pero mga ganun, mga Christian, ganun din. May pananampalataya. Parang walang pananampalataya. Hindi naniniwala sa multo, pero takot na takot sa multo. Ano ba naman yan? Anong klase ba meron tayong pag-iisip? Ang sabi dito, ang mga disipulo, naniniwala kay Jesus, pero naniniwala din sila sa multo. At sabi, kinilabutan. Hindi lang basta sila naniwala, talagang totoo yung takot nila dahil kinilabutan. Alam niyo ba yung kinikilabutan? Opo. Sino dito ang naranasan ng makilabutan? Amen. Di ba?
Yung nagchichicken skin ka, yung para bang balat ng manok. Ang itsura mo, nagkakayuan na. Pinili mo dahil nangingilabot ka. May nakita ka akong gano'n. At sino mo naman ang hindi matatakot nga naman dyan, di ba? Lumalakad ka, dilime. Tapos ito may naglalakad, kalayo. Sabi dito, multo, multo! At hindi lang yung sabi, multo, ang sigaw, nagsisigawan sila, mga apostoles, mga Christian, mga kapit ni Lord, mga magsigawan sila, multo, multo, multo. Ay, kaya yun, kaganda namang mga halaga dito, di ba? Multo, 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 di ba? Katatapos lang nila kumain ng maraming tinapay, at 5,000 pinakain nila, nakakita silang himala, saka yung isda, pinadami. Ang siguro ang sigaw nila, hallelujah, praise the Lord. Patapos nung nasa dagat sila, multo, multo, multo. Yung praise the Lord, naging multo. Nagbabago ng talaga ang pananampalataya. Di ba? Nakwento ko na sa inyo yung Muslim, saka yung Christian, no? Saka yung Buddha, yung Buddhist. Nagpaligsahan sila, sino ang totoong tunay na Diyos. So sabi nila, umakyat sila sa 10 palapag na sabi, sige, talo na lang tayo dito sa building. Kung sino ang mabuhay, siya ang tunay na pananampalataya at tunay na Diyos. So, jakter po sila. Sino man nauna muna yung Muslim, talo siya. Yung italo siya. Siya atang ba? Ay, tumalun siya, sabi niya, Allah, Allah, Allah Akbar, God is great. Talo siya, Allah, 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 Allah. Oh, patay. Patay yung Muslim, Allah. Tapos sabi nila, patay yung Muslim. Huwag yung palabas ng video na ito sa mga Muslim, baka parehin si Pastor. Sumunod naman yung mga Buddhist naman, yung monk, naupo siya na gano'n. Yung upong Indian, isang country siya. Tapos tumalon siya. Buddha, 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 bumabagsak na siya, Buddha, Buddha, third floor na, Buddha, 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 mabagsak ng first floor, Buddha, 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 tumakas, Buddha, 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 umakit na tuli siya sa sa ibabaw ng 10th floor. Tapos, eto na ngayon yung Christian, follower. Umakyat siya, dami niyang inattend seminar. Member pa siya ng praise and worship. Lakas niya, celebrate lahat. Pumunta siya, kababa-praise pa niya. Na talagang punong-puno siya, initingit sa pananampalataya. Tapos sabi niya, praise the Lord! Hallelujah! Ako ay naman sa tunay na yun. Hallelujah! 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 Tapos third floor, bumabagsak pa siya, hallelujah, hallelujah. Second floor, bumabagsak pa siya, hallelujah, hallelujah. Na first floor, Buddha, 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 Buddha. Nagpalit ng pananampalataya, naging Buddha nang sinabi dahil sa, bumabagsak pa rin siya. Parang ganito, yung mga apostoles, unang praise the Lord, dumami yung isda, amin ko na pananampalataya, amen, amen, hallelujah. Yung isda, dumami pa, amen! Ano pa? Kailangan. Tapos, collect kayo yung marami. 12 basket, amen! Ang dami! Tapos, eto ngayon, sa gitna ng laho. Multo! Di ba? Nagbabago ka lang pala. Gano'n katotoo sa atin nung minsan tayo madalis magbago ng pananampalataya? Na nawawala ang ating pananampalataya. Pag tayo dumadaan sa mga masaya, amen? Pero pagdating sa pagsubok, pananampalataya natin ay nagbabago. Kaya ito, multo. Diyos na Diyos, napagbintangan mo ito. Alam niyo minsan, Kristiyano, sila, nambibintang sila. Pinagbintangan nila si Jesus na multo. No? Pinagbintangan nila. Next. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi, huwag kayong matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Maraming bagay na katatakutan sa paligid natin. Bukod pa din ang multo. Gusto ko din sabihin sa inyo, lahat, listen to this, lahat ng mga bagay na nagdudulot sa iyo ng katatakutan, yan ay mga multo sa paligid mo. At ang sabi ni Jesus, hindi ka dapat natatakot yan. Kasi kung ang sino man ang sumusunod kay Kristo, dapat siya ay may daladalang tapang. Kung may pananampalataya ka, mayroon kang dalang tapang. Amen? Nagkakaroon ka ng tapang kasi alam mo. At ang sabi niya, huwag kayong matakot. Kasi ako
ito. Alam niyo ba yung sinabing ako ito? Do not be afraid, it is I. Sa Greek word, ang sinabi, do not be afraid, ego eimi. Yun ang Greek word na sinabi niya kay Moses. Nung si Moses ay humarap daw sa burning bush, Moses, Moses, sabi niya, ako, si I am, do not be afraid. No? Ego eimi. Mismo sinabi. Yung sinabi nung sa burning bush, inulit ni Jesus, ako, ito. Huwag kang matakot. At ang sinasabi din sa atin ng Panginoon, sa mundong ito, huwag kang matatakot, magkaroon ka ng pananampalataya sapagkat kasama natin lagi ang Diyos. Amen. Amen? Kahit pa madilim ang paligid, no? Kasama natin ang Diyos. Next slide. Miracles and victory requires courage. Kung gusto mo ng himala, kailangan matapang ka. Amen? Kung gusto mo ng victory, ng tagumpay, kailangan matapang ka. Kinuwento ko na sa inyo yung isang Christian, no? Na sundalo. Nag-iisa na lang siya. Tapos napapaligiran siya ng mga hukbo. Gusto niya lang sumuko, kaya lang sabi niya, hindi po pwede. Namatay na itong mga kasamahan ko at kailangang tumayo ko bilang nagtatanggol nitong kampo namin. Kaya kinuha niya yung megaphone. At ang sabi niya, mga kalaban ng aming bansa, alam kong kayo ay marami, pero gusto kong sabihin sa inyo na sumuko na kayo kasi napapaligiran ko na kayo. Iisa lang siya pero pinapaligiran yung kaaway, no? Hindi siya yung napapaligiran ng kaaway. Pinapaligiran yung kaaway, baligtad. Ang pananampalataya, nakikita niya ang sitwasyon na ganoon. Kung ano ang nakikita ng pinagkatatakutan, binabaligtad niya yon. Sabi niya, hindi ako matatakot sa iyo. Ikaw ang matakot sa akin. Christian ka. Sino dito ang pag nakakita ng umiikot ang ulo magtatatakbo ka? Yung gumagano yung ano ang gagawin mo pag may nakita kang ulo na umiikot? Ibi-video. Ibi-video. Siguro sabi na, hindi ayos ang buhok ko. Hindi pala ayos ang buhok ko. Minsan sa atin, victory requires courage. I would like you to go to Gideon. Next slide. Sa Judges, o hukom sa Tagalog, sinabi ito, nang si Gideon ay binigyan ng Diyos ng isang utusan na lusubin ang Jericho. Kaya lang sabi ni, tinawag niya yung mga kawal. Sabi niya, lulusubin natin ang Jericho, masyadong matakas ito, kaya kailangan ko ang tulong ninyo. Kaya lang nagbigay ng pasubali ang Panginoon. Sabihin mo sa mga taong bayan, everybody say taong bayan? Taong bayan. No? Yung taong bayan, yun ang mga mananampalataya ng Diyos. Kasi Israelita yan. Walang iba dyan. Sabihin mo sa lahat ng taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Wow! Unang-una kaya siya ang requirement ni Lord na kung ikaw ay mananampalataya at gusto mo ng himala at tagumpay, dapat hindi ka matakot. Kasi kung ikaw ay natatakot, it will disqualify you. Nadi-disqualify ka to be a part of that, of that victory. Yung laban na yun, manidisqualify ka. Kasi ayaw ng Diyos na ang nananampalataya sa Kanya ay natatakot. Sabi niya, sabihin mo sa lahat ng taong bayan na ang lahat, hindi ibig sabihin ang tatlo, ang lahat ng natatakot ay maaari na umuwi. Sino dito ang natatakot? Amen. Ha? Natatakot. Sabi ni Lord, nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000. 22,000. Grabe pala. Grabe pala natatakot. 22,000, no? 22,000, pero may 10,000 pang naiwan. But my point is this, hindi gusto ng Diyos na natatakot. Pero tingnan natin kung bakit ganito si Lord. Next slide. At muling nagsalita sa Deuteronomy chapter 20 verse 8, at muling nagsasalita ang puno sa bayan at kanilang sasabihin, pakibasa? Sinong lalaki ang matatakutin at mahinang loob?
siya'y Maon at bumalik sa kanyang bahay. Baka ang puso ng kanyang mga kapatid ay mga paypay na gaya ng kanyang puso. Ibig sabihin, nung ang mga Israelita ay meron silang labanan na papasukin, bagamat may pangako ang Diyos sa kanila na sila ay magtatagumpay, meron pa rin natatakot. At ang sabi niya, kung sino mang lalaki ang matatakutin at mahina ang loob, yung malis na siya at bumalik sa kanyang bahay. Baka ang puso ng kanyang kapatid ay manglupaypay kagaya ng kanyang puso. Ibig sabihin, baka makahawa pa yung kanyang pagiging matatakutin. Alam mo yung pagiging matatakutin niya nakakahawa pala. At yung pagiging matatakutin ay tandaan ang kawalan ng pananampalataya. Amen? Amen? Amen. Nakikwenta ko na sa inyo din. Sino na nananampalataya kay Jesus? Amen. Na pag may sinabi si Jesus at rinig na rinig nyo, na alam nyo na si Jesus yun, susunod kayo. Amen. Amen. Talaga? Amen. Pumalakpak sa Diyos? Naalala ko yung istorya na ganito. Sabi ni Jesus sa kanya, sige, tumalikod ka. May pananampalataya ka ba sa akin? Opo. Kahit ano sabihin ko, sundin mo? Opo. Sige nga. Magpatibuwal ka nga sa likod, sasaluhin kita. Lord? Andiyan ka ba? Di ba? Isa magpatibuwal ka. Eh, Lord, ang layo mo yata. Hindi mo yata ako kayang saluhin eh. Sa nagpatibuwal siya. Lord, huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sige Lord patiwal siya. Joke naman yan eh. Patiwal siya. Yun, nagpatiwal siya, sinalo siya ni Lord. Wow! Ang sarap pala nung nagpapatiwal. Nung hinasal na ni Lord. Sige Lord, isa pa. Patiwal siya. Isa pa nga Lord. Patiwal siya. Oo, tama na. Alam kong kayang-kaya mo na yan. Alam ko nang naniniwala ka siya. Kaya lang meron pang isang test. Pwede bang magpatibuwal ka? Si Lord, kaya rin, kanina ko pa ginagawa yung magpatibuwal na yun eh. Hindi. Magpatibuwal ka sa harap. Si Jesus nasa likod, magpatibuwal ka sa harap. Mahirap yata yan, Lord, ang pinagagawa mo sa akin. Kung iba yung alam ko nandiyan ka, tapos sa likod din ako magpatibuwal. Pero pag nandiyan ka, patibuwal ako sa harap, iba yata yun. Hindi ba't gano'n tayong mga Christian? Amen. Amen? Hindi talaga yung banal. Sabi niya, kung ikaw ay matatakotin, umuwi na. Baka ang puso ng kanyang kapatid ay manglabagpag. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pananaban. Next slide. Sinabi ni Pedro, balik tayo doon sa bangka, sinabi ni Pedro, kung talagang ikaw nga yan, Hayaan mong ako'y pumunta. hayaan mo kayo pumunta sa kanaroroonan mo dyan sa ibabaw ng tubig. Lord, kung ikaw yan, anong makikita natin magandang ano kay Pedro? Mahilig mag-volunteer. Gustong siguraduhin ni Pedro na si Lord nga yung tumatawag at nagsasalita. Alam niyo bakit kaya ganoon? Kasi sa buhay siguro ni Pedro, marami na siyang nakitang peke. Marami na siyang nakitang hindi totoo. Marahil nagtiwala na siya sa kaibigan, hindi ito ang kaibigan niya. Nagtiwala daw siya sa mga pariseyo na sinasabi sila ang mag-leader na kanilang pananampalataya. Sila nagtuturo tungkol sa Diyos, pero hindi sila naging totoo sa kanilang itinuturo. Kaya nawalan siya ng pananampalataya, nawalan siya ng tiwala. At siguro sa mga kaibigan niya, ganoon din sa mga tax collector na dapat sana mga Israelita at tutulong sa kanyang mga kababayan. Pero imbis na tulungan siya, sila ay nagigipang korap at sila, nawalan siya ng tiwala. At ngayon narinig niya yun, sabi, si Jesus daw siya. Ang sabi niya, ikaw nga ba yan? Sino dito minsan ng maraming ganoon na nagtitiwala? Dati sa ibang bagay. Sabihin sa iyo, pag ka, masakit ang matagal mo, ay dapat sa iyo hilutin. At pahilot ka, at habang hinihilot ka, panay ang bulong niya. May ganun pa. Bakit mo kayo gumamit niya? Pinapalis ko yung mga hangin. Ganun, marami ba akong hangin sa katawan?
Di ba? Nagpapahilot, tapos bubulong siya. Tapos ang binubulong niya, ang baho naman pala nito. Di ba? Kaya marami tayong nadaya, marami tayong naganoon. Marami tayong nakita na, miski doon sa bahay namin, doon sa Imus, mayroong nakita doon na yung masakit, inoperahan daw sa pamamagitan ng kamay, nagkaroon ng dugo yung kamay, at patapos may nahuling isang maliit na parang hayop. Kaya nasakit ang kanyang iyan. Kasi dahil mayroong hayop, inoperahan, pero walang sugat. Galing, no, di ba? Ang mga kapatid, mga budol-budol kaya yun. Mga araw, budol-budol ng pananampalataya, budol-budol. Marami. At si Pedro, nagsawa na siya sa ganoon. Kagaya natin, nagsawa na tayo sa mga maling pag-asa, nagsawa na tayo sa mga maling nagbigay sa atin ng mga pangako, at si Pedro, nagsawa na siya doon. Sabi niya, Lord, ayoko ng peke. Kung talagang ikaw yan, pabayaan mo akong pupunta sa kinaroroonan mo diyan sa ibabaw ng tubig. Kung talagang ikaw yan, Lord, gusto kong pumunta diyan sa iyo. Ayaw ko ng sabi-sabi lang. Gusto ko maranasan. Ito ba sinasabi ni Pedro? Dito. Ayaw ko lang marinig ang tinig mo. Gusto kitang maranasan sa buhay ko. Amen. Sabi niya. Ayaw kitang marinig lang. Gusto kitang maranasan sa buhay ko. Para mga Christian, ngayon, attend, aral, Bible study, alam ang sinasabi ng salita ng Panginoon, pero walang karanasan. Pero si Pedro, at natutuwa ako, si Pedro ito. No? Alam niyo ba kay Pedro sinabi ni Lord na, Verily, verily, I say unto you, Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Alam mo kanina sinabi yun kay Peter. Itong Peter na ito na nagsabi, ayaw ko nang mas na marinig. Gusto kong maranasan. Kaya naniniwala ako na ang church na itatayo ni Lord ay hindi lang basta salita, kundi ito ay church na mararanasan niya ang sinabi ng Diyos. Sapagkat ito mismo nasabi ni Pedro, ayokong basta ikaw magsabi ng it's you. Kung talagang ikaw, gusto kong lumakad sa tubig. Gusto kong maranasan ang sinasabi mo na katotohanan mo. Parang sa atin, ngayon, hindi tayo dapat magkasya lang na may binasa ka sa Bible, nagandahan ka, nilagay mo sa Facebook, kinote mo, nilagay mo sa t-shirt, nilagay mo sa tricycle mo o sa jeep mo at pagkatapos sapat na. Hindi yon. Gusto ko, Lord, yung binasa ko dito, maranasan ko. Kung gusto mo talaga akong pumunta dyan at ikaw talaga yan, lalakad ako sa tubig. Pabayaan mong pumunta ako sa iyo. Amen. Ito ang kahulugan ng pananampalataya. Para sa akin, ito yung tunay na pananampalataya. Nakakasawa na yung lagi na lang nasa Facebook at feel good ka. Patapos walang nangyayari. Pabayaan mo akong lumakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Tingnan natin, next slide. At sumagot si Jesus. Halika. Halika. Come. So, hindi sasabi ni Pedro, if it is you, bid me to come to the waters. Sabi ni Jesus sa kanya, come. Halika. Hindi mo sinabi ni Jesus na, Peter, bumabagyo ngayon. Bumabagyo ngayon. Malakas ang hangin. Huwag ka nang pumunta dito. Ako na lang ang pupunta sa iyo. Diyan ka na lang. No? Malakas ang bagyo ngayon. Very dangerous for small vessel. Kailangan lahat ng maliliit na bangka, hindi pwedeng pumalaot. Kasi, ano ngayon? Ako na lang ang pupunta sa bangka mo. Huwag ka na pumunta dito. Hindi sinabi. O kaya, hindi naman yung sinabing, Peter, next time, pag walang bagyo, sabi ni Jesus, come, halika. So, tinanggap niya yung challenge. Ang gusto ko dito, ang pananampalataya ay mga paghakbang sa Diyos. Challenge sa Diyos na hindi tinatanggihan ng Diyos. Basta challenge mo sa pananampalataya ang kanyang salita, hindi ka tatanggihan ng Diyos. O in other words, hindi ka aatrasan ng Diyos sa pananampalataya mo. Amen. Salubungin niya yung pananampalataya mo.
kung gaano ang pinananampalataya mo mangyari sa iyo. Panginoon, gusto kong gumaling. Ang aking mata, gusto kong makakita. Sabi ng Lord sa kanya, kung ano ang pinananampalataya mo, yan ang mangyayari sa iyo. Amen. Ang pananampalataya, hindi pinang-atarasan ng Diyos. Amen. Kung ano ang pinananampalataya. Sabi niya, all things are possible to them that believe. Amen. Yung salitang yung quotation na lang sa Facebook, wala na sa buhay ng tao. Sabi niya, sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw. Peter does not change his mind about doon sa decision niyang lapit siya kay Lord. Siguro sabi niya ni Lord, halika, lumakad ka sa tubig. Hindi sinabi niya, Lord, ano na lang, by boat na lang ulit kami. Mga kasama, sagwan tayo, punta tayo kay Jesus. Sagwan tayo. Di ba? Minsan gano'n ang church. Alam mo, bakit? Ang church, hindi niya naranasan ng himala kasi lagi siyang nakasakay sa bangka. Amen. Di na siya marunong humakat sa tubig kasi lagi siyang nasa comfort zone. Amen. Pero si Pedro, ayaw niya. Makbang siya sa tubig. Umakit siya. Binaba niya yung kanyang unang paa. Siguro 70% ng kanyang bigat ay nasa bangka pa. At pagkatapos, nilagay niya yung paa niya sa tubig, unti-unti. Binibitawan niya nga. Alam niyo, hindi naman siya yung tipong, wala ito sa tubig. Hindi naman gano'n eh. Wala ka na sa tubig, Lord, tatalon ako. Hindi siya gano'n, hindi yung tinapa ng ilong niya. Lumakad siya sa tubig. Iniwan niya yung bangka. Inalis niya lahat ng bigat. Inalis niya yung tiwala niya sa bangka. Niligay niya yung tiwala niya. Ang ganda ng isang illustration niya nakita ko sa isang nabasa ko. Ang sabi ng Bible, hindi naman daw actually si Jesus ay lumakad sa tubig. Kung hindi, si Jesus, ang pa ni Jesus, pag siya lumalakad, ay sinasalo siya ng kamay ng tubig. Diba? Sinasalo siya. Isa siya pumupunta. Yung tubig ay parang naging kamay na sinasalo siya. Diba? Parang ganun. Kahit saan ka pumunta, sasaluhin ka ng kamay ng Diyos. Amen. Kahit pa nasa tubig ka. Amen. Amen? At siya ay pumunta kay Jesus. Nakita niya ang isang himala na kung saan ang mga apostoles na 11 andoon sa tubig, andoon sa bangka. Kumakanta pa rin sila na lang, celebrate, Jesus, celebrate. Hindi ika'y gumaganda. Kamusta ka na, family? We are a family. Isa sila, ato sa bangka, Jesus is alone. Doon sa bangka. Hayaman sila ng hiyaman. Yay! Isda. Praise God. Binigyan kami ng, di ba? Hallelujah. Amen. Di ba? Praise the Lord. Di ba? Every day, and always you, my Lord. And then, one way. Mga kapatid, siguro, mga kasama din magkagano. Napakanta ko na lahat ng kanta, nakunta ko na lahat ng Hillsong, nakapako na lahat ng mga baseline, nakapako na ano, pero parang hindi pa rin ako masaya, sapagkat ang ating pananampalataya, hindi tayo tinawag ni Lord na manatili sa bangka. Ang gusto ng Diyos, kumanta ka, pero lumabas ka rin ng bangka mo. Alisin mo ang tiwala sa bangka mo, ilagay mo ang tiwala mo sa Diyos. Huwag ka makanta nasa loob ka rin ng bangka, kasi habang nasa loob ka ng bangka, hindi mo nilalagay ang tiwala mo sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Dadating ang araw, sasabihin sa atin ng Panginoon, ilalagay kayo sa isang sitwasyon na madilim, malakas ang hangin, at wala kang matatawag kundi ang Diyos. At pag nakita mo ang Diyos, ang sasabihin niya sa iyo, halika, lumapit ka sa akin.
At yun ang pagkakataon na hindi ka gustong saktan ni Lord, hindi yun ang pagkakataon na gusto kong discourage ni Lord, yun ang pagkakataon na meron siyang gustong ituro sa atin na tayo ay magkaroon ng tapang at manampalataya at tayo ay tumanggap ng himala. Amen. 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 Alis na tayo sa bangka, huwag na tayo dyan. Kung meron na kagaya natin, aalis tayo dito, bigla tayo pinaalis dito na wala tayong kamuwang-muwang, ano gagawin natin? Go. Pabili, labas tayo dito. Ayaw mo naman kumanta ng dito. Every day, one way. Di ba? Lahat na ng way, no way. Skyway. Di ba? My way. Lahat na kinanta mo dito, lahat na ng way. Ito lang po kay Lord's way. Amen. Amen. Doon ako sa, ano sa doon? Aalis ako sa comfort zone. Aalis ako sa safety zone Amen. para makarating ako sa God zone. Amen. Andoon kasi ang miracle zone. Amen. Amen? Doon yun, nangyayari na. Pag nilagay mo ang tiwala natin sa Panginoon, at siya ay pumunta kay Jesus. Next slide. Sabi ng James 1:22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Gusto ko muna, gusto ko talaga nung pinag-aaralan ko, the Lord gave me this verse. Maging tagagawa kayo ng salita at hindi tagapakinig lang. Ibig sabihin, yung ginawa ni Pedro, di mo lang dapat narinig. Dapat sana, andun din tayo sa lugar ni Peter na tayo lumalakad. Dapat hindi lang si Peter ang lalakad. Dapat tayo din, the church. Amen. Dapat tayo, kasi lagi na lang tayong hearer. Oh, ang galing ni Pedro, no? Ang galing ni ang galing ni Peter, ang galing ni, ang galing ni Pastor, ang galing ni Tapos na daw, panay yung tagapalak ko na lang. Tawag ko dyan, audience. Oh, ang galing. Hindi yung audience na ulit, hindi yung, hangang-hanga ka. Wow! Woo! Galing ni Lord. Pinakahayo nung, woo! Pagtayo sila na gano'n, woo! Nakabuhay sila ng patay, woo! Maglalagay ka, yung buhay na patay, woo! Baligtad. Sabi ni Lord, James 1:22, be you doers of the word. Makabasa dito kay Peter. Ayaw ko lang marinig yung kay Peter. Gusto ko maging doer ako lang. Amen. Amen. Gusto kong maging doer ng isang bagay na salita na sinulat ni Lord sa Bible. Si Peter, tinawag ni Jesus, lumakad siya sa tubig, kahit madilim, kahit nung nakalakad siya, sabi niya, be doers. Alis sa bangka. Alis. Tayong lahat, alis. Huwag kang matakot. And not hearers only. Gusto ko itong sabihin. For you, deceive yourself. Kapag ka hindi mo ginawa ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo ito mararanasan. Ulitin ko ulit. Pag hindi mo ginawa ang salita ng Diyos, hindi mo ito mararanasan. At palibasa, hindi mo ito naranasan, niloloko mo ang iyong sarili. Amen. God is good all the time, pero sa buhay mo, God is bad. I am the Lord that healeth thee. Tapos ulit, huwag lang ako makatayo. Tulungan niyo ako. Mag-pray niyo ako. Kailangan ko ng 1 million like. Like mo. Papakita talaga yung mga 1 million like kasi meron siyang sakit. Kailangan dalhin siya sa orthopedic. Deceiving yourself. Pag ganun daw tayo, hindi mo na siya napapansin na minsan nagiging bored ka. Kapag ikaw nagiging bored sa Christian life mo, nagiging bored ka sa ministry mo, sa pagtugtog, ibig sabihin, ang lagi kang nasa loob ng bangka. Amen. Lagi kang nasa safety zone. Lagi kang kung saan kampante ka. No? Hindi ka wala ka doon sa labas. Be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Huwag mong dayain ang sarili mo. Amen. Marami pang mga bagay na nakalaan ng Panginoon sa atin. Marami pang tagumpay. Marami ka pang mararanasan. Marami ka pang kwento na dapat sana nangyari sa iyo Amen. kung aalis ka sa Amen. bangka. Kung Amen. lagi ka na sa bangka, wala kang kwento. Amen. Si Peter lang ang may kwento na siya'y lumakad. Kahit hindi siya masyadong nagtagumpay, pero may kwento siya. Anong kwento ni John? Napanood namin si Peter. Anong kwento ni Mateo? Napanood namin si Peter. Anong kwento ni John? Napanood namin si Peter. Sapagkat itong sinulat ng si Jesus,
Peter ay lumakat sa tubig, isinulat ni Matthew, sinulat ni John, at sinulat ni Luke. Pero hindi nila sinulat ang sarili nila. Si Peter ang bida. Kasi si Peter ang lumakad. Gusto ko sana na tayo, hindi lang yung nagkukwento tungkol sa iba, sana tayo ang pagkukwento ng iba sa ating pananampalataya. Amen. Kasi kung ano naman ang ibinigay na pribilehiyo kay Peter, ibinigay din kay John, ibinigay kay Matthew, ibinigay din doon sa labing isa. But only one there. Kaya ko yung pinakita kanina, doon yung movie na ito. I dare you to move. Amen. Hinahamon ko kayo to move. Pasalungat, di ba? Pinakita doon tumatakbo, pero salungat siyang tumatakbo. Madali ang mabuhay ng ayon sa mundo. Pero God did not call us to walk. Sabi niya, change your mind. Do not be conformed to this world, but be you transformed. Amen. Hindi yung church natin, hindi ako naniniwala, porque maliit, o ano, hindi. Gusto ko ng church na overcoming church. Amen. Gusto ko ng doon sa church na kung saan yung dating wala, nagkaroon. Yung mga Amen. tao hindi natatakot na, sige, try natin yan. Subukan Amen. natin yan. Amen. Hindi ko sigurado kung ano mangyayari. Paano mabubungan? Paano malalagyan? Hindi. Parang tubig. Sasaluhin ako ng tubig. Amen. Amen? Amen. Yun sa akin. Deceiving your own self. Do not be doers and not, do not be hearers and not doers. Next slide. John 14:12. Katotohanan. Katotohanan. Ibig sabihin, hindi ako nabibiro. Sa English translation, ang sabi niya, most assuredly, I say unto you, tiyak na tiyak, siguradong sigurado, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya. Gagawin niya ang mga gawa na aking ginawa. Talagang galing talaga eh. Si Peter, nang nakita niya si Jesus lumakad sa tubig, gusto niya lumakad siya sa tubig. Amen. Ayaw niya lumangoy. Ayaw niyang mag-sail. Gusto niya lakad. Kasi kung si Jesus yun ang ginawa, ang sabi ni Jesus, kung ano ang ginawa ko, gagawin. Hindi na gagawin niya. Amen. Ang sabi niya sa Luke, pagilingin niyo ang mga may sakit. Palayain niyo ang mga nakakulong. Ipagdasal niyo. Tulungan niyo ang mahihina. Ipangaral niyo ang salita ng Diyos. Yun ang mga sinabi niya sa atin. Ano ginagawa natin, mga Christian? Ngayon, wala nang God, ito ang pupunin. Alam ang buwan sa wala namang problema sa ganoon. Pero gusto ko yung papuri. Lord, nandito na ako. Ginagawa mo kung ano ang pinagawa mo sa akin. With me to come, gagawin niya ang mga gawang kanyang ginawa. But this is most important. Subalit, lalong dakilang mga gawa kaysa sa rito ang gagawin niya sapagkat ako ay pararan sana. Amen. Translation English ang sabi niya, He who believes in me will do the things that I have done. But greater things will He do than this, because I am going to my Father. Gagawa pa siya ng mas higit na dakilang mga gawa kaysa dito. Amen. Kasi ako'y pupunta sa ibig. He will do. Dapat tayo ay tinakda ng Diyos na gumawa ng mga great things. Pero wala na tayong great things na ginagawa. Puro salita na lang. Puro quotation, puro ganito, daming natutunan, daming ano, pero wala talagang alam. Walang ano. Sabi ni Paul, I have not preached to you the gospel of Christ according to the wisdom of man. But I have preached to you the gospel through the demonstration of the power of the Holy Spirit. That your faith should not rest on the sa husay ng tao, on the intellect of man, but on the power of the Holy Ghost. Amen.
Anong sabi niya? Hindi ko itinuro sa inyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng galing ng pagsasalita ng isang tao, kundi sa halip, ito itinuro ko sa inyo sa pamamagitan ng demonstration ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Hema sa atin pag mayroong may sakit. Anong ginagawa natin? Ipa-pray. Lord, paano ko hindi gumaling? Meron ka tayong ganong katanungan? Pag mayroong may sakit, nahamon ka ni Lord, ipag-pray. Sabi ng patalatayan mo, ipag-pray. Sabi ng takot, baka hindi gumaling. Mga kapatid, huwag na natin problemahin yan kung gagaling o hindi. Ang sabi ni Lord, pagagalingin niya. Di ba? Hindi ako sa hindi mangyayari. Pag sinabi nila hindi mangyayari, ang lagi ko lang sabi, itanong mo kay Jesus kung hindi mangyayari. Kaya pag sinabi ni Jesus na hindi mangyayari, alam mo lang hindi mangyayari. Hindi mangyayari ang sinasabi nilang hindi mangyayari. Amen. Yun lang. Pero kay Jesus, yung sinabi niya sa akin, yung sinabi niya sa atin, mangyayari yun. Amen. Amen. Kailangan lang natin sumunod. Walang kailanman na pinangako ang Diyos na himala na hindi sinundan ng pangyayari. Na sabi niya doon sa taong lumpo. Sabi niya, tumayo ka. Eh Lord naman, hindi naman ako nakakatayo. Pinanganga akong lumpo. Tapos patayuin mo ako. Tumayo ka. Maraming ganun. Nakasanayan na rin. Sabi ni Lord, nang narinig niya ang tinig ng Diyos, siya ay tumayo at nagkaroon siya ng lakas sa kanyang mga sakong at siya ay tumayo. Amen. Nung sinunod niya. Sabi ng Lord doon ang kamay ay natutuyo. Iunat mo yung kamay. Tuyot nga ito eh. Uunatin mo pa. Sabi ng inunat niya yung kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay naging kagaya niya. Sama. Pumunta ka doon sa may ketong. Maghugas kayo sa pool of Siloam. At ipakita niyo ang inyong mga kutis sa pare. Pakita to. Ano ipa-check namin? Puro ketong nga. Hindi, ano pa-check namin? At sila ay pumunta sa Siloam. Lord, wala bang pray-pray mo na? Yung dehin lang. Dehin mo ko para... Kasi sabi mo, go lang eh. Alam mo yung pray over? Yung kagaya ginagawa ng mga church ngayon. Yung tatawa ng mga pastor, tapos pumunta doon yung pong, tapos yung ba. Wala bang ganoon? Yung ba. Wala bang mga ganoon? Kasi hindi nang puso ko yun eh. Yung pinipray over, tapos nanginginig. Di ba? Tapos pag pray over na, pag tayo eh, yun ako pa rin. Nanginig lang. Saka natumba, nabukulan. Ayoko na gano'n. Wala ko sa akin yung mga ganon. Pero ang gusto ko, yung may nangyayari sa atin, aside ko doon sa mga ganon mga bagay, di ba? Yung mga leprosy, sabi sa niya, go! Mag-gano kayo, maghugas kayo sa batis. Sabi ng mga... Habang naghugas sila, uy! Wow! Ang kamay mo! Ganda! Ikaw din! Ang kamay mo din! Ganda! Diba? Go! Kaya lang, yung isa hindi bumalik eh. Hindi nagpasalamat, yung isa lang. Sabi sa kanya, Isa lang po ang nag-thank you. di ba, 10 yung pinagaling ko? Nasaan yung isa? Nasaan yung siyam? Ba't isa lang bumalik? Di ba, gano'n? Amen. Kaya pag tayo, hindi po ni Lord, dapat lahat tayo bumalik ha. Amen. Wala may iwan. Amen. Hindi siya. Bahala kayo. Okay. Hindi lang yun. Meron pa sinabi, yung bulag. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Bulag. Kumuha siya ng puti. Di ba? Nilawain niya. Kumuha siya ng puti. Kumuha siya ng pahit niya. Sige, maghugas ka. Yun sa... Sabi yung Sabon. ang nangyari sa mata mo? Niligyan ni Jesus ng putik eh. Diba yung Jesus yun na? Bulag na bulag ka na, nilagyan pa ng putik yung mata mo. Diba? Pwede ba ng putik? Huwag ka naman makatag natin dyan sa kalis na yan, ha? At kung anong pinagagawa sa iyo, mga ano. Pag-request niya, kalaon siya na. Let me tell you something. Bakit siya nilagyan ng putik?
Nung nilikha ng Diyos ang tao, kumuha siya ng putik. Si Jesus, yung bulag na yon, wala siyang mata. Kaya kumuha siya ng putik. Nilagyan niya ng mata. Kaya putik yung ginamit. He made new eyes. Amen. Ito. Karoon siya ng mata. Ang salita ng Diyos ay totoo. At ang gawa ni Jesus ay kamangha-mangha. Amen. Tayo ay nabubuhay in a very interesting time. At ang church natin ay nandito in a very interesting moment. Huwag nating sayangin yun. Let's go out of the boat and let's experience yung sinasabi dito ni Lord na ano yung last verse? Agad siyang ginabot ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakalit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, next slide. Pagkasakit niya sa bangka, tumigil ang hangin, sinaban niya, siya nang nasa bangka, at sabi niya, naranasan nila na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Sa conclusion ng lahat ng ginagawa natin, still, ang purpose ni Lord ay para mapatunayan natin na siya ay Diyos. Amen. Marami pang mga bagay na gustong ipakita sa atin ang Diyos na upang patunayan na siya ay talagang tunay na Diyos at kamangha-mangha. Amen. Huwag tayong tumigil sa pagsunod at unti-unti. I know that the Lord is going to reveal Himself to us. Marami pong makikita. Magkakaroon kayo ng magandang buhay. Magkakaroon Amen. kayo ng hanap buhay. Amen. Gagaling inyong karamdaman. Amen. Ang inyong mga kamag-anak na hindi pa naliligtas, maliligtas sila sapagkat Amen. ito ang sabi ng Diyos, manampalataya ka lamang. Amen. Manampalataya tayong lahat sapagkat hindi tatalikuran ng Diyos ang kanyang salita at lalong hindi aatrasan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Amen. Kung ano ang iyong pananampalataya, yan ang mangyari sa iyo. Yun ang sinabi sa atin ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya let's go. Huwag niyo lang bayaan tayo ng dalawang tagapalakpak lang tayo at tagapakinig ng mga patotoo ng iba. Sana dumating yung time na ako, lumakad din ako sa tubig. Amen. Mas malayo ang nilakaran ko kaysa kay Pedro. Amen. Bago ako lumubog. Wala na hindi na yung lumubog. Sana lahat tayo ay litaw. Amen? Amen. So I just hope na this message will bring and ignite our faith. Amen. We can do this and we can overcome this life because of Jesus. Amen? Amen. Tayong lahat ay tumayo at magpuri tayo sa Panginoon. Let's sing the song. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng fear. Ano mang bagay na katatakutan, hindi dapat natin binatatakutan. Amen? Ang linaw-linaw niyan. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng katatakutan. Kaya kung tayo ay natatakot, hindi yan galing kay Lord. Ano ang ibinigay sa atin ng Diyos? Power! Everybody say power! Power! Wow! Binigyan tayo ng power ni Lord. Kapangyarihan. Hindi tayo basta-basta tao. Tayo ay mga tao na binigyan ng spirit of power. Amen? Power! Kung yung ganitong power, may kapangyarihan na paalisin ang mga katabi mo. Di ba? Paalisin, oh. Power. Lumayas ka, ayaw umalis, oh, yung power. Ayaw niya pa umuwi, oh, power. But God has still given us power. Power to overcome. Power to rule. Power to dominate. Power to have good mind. Na kapag dinatalo ka ng mga madidilim na pag-iisip, you have the power to clear. Let there be light. Pinaliwanagin mo ang isip ko. Power na hindi nadidiscourage mo yun. Nadidiscourage ako. But in Jesus' name, umalis ka discouragement. By the power of Jesus Christ, I command discouragement to get out. Pinapalitan ko ito ng power ng encouragement mo, Lord. Dinilin ako, hindi ako tatalunin ng problemang ito. Tatalunin ko siya. In Jesus' name. The power of the Word. No? There is power in the Word. There is power in the Spirit of God. There is power in faith. No? Nakakita na kayong mga taong ginagamit ang salita ng Diyos pero walang power. Ginagamit niya ang salita ng Panginoon pero walang power kasi hindi siya naniniwala. Yung may hawak na baril,
pabarilin kita. Pero nakatutok sa kanya yung pambarilin ka, pabarilin kita. Huwag kang lalapit, babarilin kita. Pero yung pambaril nakatutok sa kanya. Kaya alam na ng diablo na hindi mo naman talaga. Pero pag nakita mo talaga yung salita ng Panginoon na pinanaligan mo, hindi ka matatakot sa kanya. Hindi ka binigyan ng fear, but of power. Love. Everybody say love. Wow. Wow. Sabi natin, ano ba yung love? Ano yung love? Everybody, love. Love. Lahat na nakaranas na ng love. Pero ano ba yung klaseng love na ito? Sino dito ang merong power of love? Mahina pa ang power. Sino na may power of love? Amen. Amen. Sino na meron ng pumalakpak na may power of love? Sabi niya, by the power of your love. Yan. Meron pa si Celine Dion, di ba? By the Power of love. power of- Di ba? Alam natin ba? taas Sino ng dito power. ang naniniwala sa power of love? Amen. Gano'n? Okay, sige ha. Amen kayo dyan. Ay, Amen ito ka pala. dyan ha. Eto ko yung tanong. Love your enemies. A power of anger, power of revenge, power of love. Love, sabi ni Lord, love covers multitude of sins. Ang pag-ibig ay may kakayahang magtakip ng maraming kasalanan at pagkakamali. At kapag natakpan mo na ang pagkakamali, kaya mo nang ibigin ang kaaway mo. Amen? Pag natakpan ng pag-ibig. Alam niyo ba na kaya tayo, na kayang tanggapin ni Lord kasi binalot na una tayo ng pagmamahal. Amen. Amen. Binigyan tayo ng Espiritu ng kakayahan ganoon. Kaya sabi mo, di bale? Di ko na lang siya gantihan. Ikaw na lang, Lord, ang maganti sa kanya. Damihan mo. Damihan mo yung ganti. Sabihin, give us the power of love and of sound mind. Everybody, sound mind! Sound mind. Ibig sabihin ng sound mind, ibig sabihin yung isip mo ay May sound. may sound. Sound, ibig sabihin, ayos ang ating pag-iisip. Matino. No? Kapag mayroong mga bagay na parang di ayos, hindi mo ini-entertain. Iniisip mo, yung bagay na tama, mabuti, ayos, kaibig-ibig, yun ang iniisip mo. Pag mayroong mga madidilim na pumapasok sa isip mo, inaalis mo, hindi, ito nagpapadiscourage sa akin, ayaw kong isipin ang bagay na yan. Pag nasungitan ka, hindi mo sinasabing, ang pangit-pangit niya, bakit mo ako sinusungitan? Hindi, iniisip mo na lang, hindi bale, baka may problema lang siya. Hindi ko na siya, I'm not going hurt, no, to ruin my life or to ruin my day. Instead, di ko siya iisipin, focus lang ako kay Lord. So, yun ang sound mind. Lagi mo tinatahak kung ano ang sinasabi ni Lord, kung ano ang iniutos ni Lord, doon mo nilalagay ang isip mo. Nakapag-iisip ka ng maayos. At alam niyo ba, ang lahat ng action nagmumula sa thought. Amen. Ang lahat ng ginagawa ng tao nagsisimula sa isip. Maski ang pananampalataya nagsisimula sa isip. Nag-isip mo, nalaman mo, you will know the truth sa isip, and the truth will set you free. Alam niyo ba na, alam mo na ang silya, nananampalataya ka na ang silyang ito ay kaya kang buhatin. Na kahit mabigat ka, no? Sister Mel,
Amen. Pakitan mo, Panginoon, ang mga sila-silang lalagyan namin. Amen. Buuin mo kami pananampalataya. Punuin mo kami, Panginoon, na pagpapala mo, Lord God. Amen, Lord. Sana po, Panginoon, sa sino mang nagsisimba sa church dito, wala pong maging mahirap. Amen, Jesus. Amen. Wala pong walang mahirap. Walang katulad mo. Lahat ng Sabihin mo sa Diyos na wala siyang katulad. ay lulubog. Wala siyang katulad. Lahat ng natin Ikaw lang ang nakakatulad. sasabihan ng Jesus. Ikaw ang nagbago sa amin. Walang katulad mo. Lahat ng bukod sa ay lulubog. Lahat ng natin sasabi ikaw lang ang sunod ang Panginoon. Sa'yo binabalik ang lahat ng papuri, ang pagkamilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Sa'yo'y binabalik ang lahat ng papuri, ang pagkakilangan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagkakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagkakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, Jesus, ang ngalan mo'y Panginoon, tinatanggap po namin ang mga pagbabagong gagawin mo sa aming buhay. Amen.
Tinatanggap po namin ang panibagong lakas, ang panibagong pag-iisip. Yes, Lord. Ang mga panibagong landas, mga panibagong gawa. Yes, Lord. Tinatanggap po namin ito po, Panginoon. At matagpuan mo nawa kami, Panginoon, na sumusunod sa iyo. Amen. Lord, I pray that you will give us the power of love and of a sound mind. Amen. That you will give us faith, Lord, to Amen. move mountains. Amen, Na hindi kami, Panginoon, pinagtutulakan ng mga pangyayari sa aming buhay. Sa halip ng mga nangyayari sa amin, ay pagtutulakan namin, Panginoon. Dahil kami ay may pananampalataya sa iyo, Yes, Lord Lord. God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kasiglahan. Amen. Lord, ingatan mo po kami, ito po kami pababayaan. Ang bago namin church, Lord God, ang bago namin patutungan, patuloy po namin itinataas sa iyo, Yes, huwag mo Lord. kami pababayaan. Amen. Panginoon, itatanghal namin doon sa daong yun, ang kaluwalan Amen, mo, Lord. Panginoon. Ano man ang aming gagawin doon, Panginoon, naway makapagbigay ng papuri sa iyo, Yes, Lord God. Lord. Magligtas ka ng mga kaluluwa, Amen. magligtas ka ng Amen. mga tao, maglapit ka ng mga naliligaw ng landas, Panginoon. Lord. At bigyan mo na kami ng favor na nanggagaling sa iyo. Favor in the side of men and in the side of God, Lord God. Tulungan mo kami na kapangyarihan ng tapang manalangin sumunod Amen. sa iyo, Opo. Panginoon. Na hindi namin ikahiya ang iyong mga salita sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, Panginoon. Tulungan mo kami maging matapang para sa iyo, Lord. Hallelujah, Lord God. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumati na ang lahat magmula ngayon at magpakailanman. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Galing.